So, dito. Sa paligid. Nandiyan lang yan. So, parte doon yung ano, yung pwedeng may magpakitang white lady. Yo, what's up mga kamaster? Ako na si Bert Portea. Ako nga pala si Jomari. At ngayon ay dito tayo sa pinakisa sa mga haunted na lugar sa Metro Manila, no? Oo. Dito sa mga lugar na to na madilim-dilim. Okay. So by the way mga kamaster, no, tayo ngayon ay nandito sa Balete Drive. Kung saan ay yung famous na white lady na kinakatakutan ng lahat. So actually lahat ng kwento ng kababalaghan, lagi nababanggit ang Balete Drive at nandito daw ang white lady. Oo, nandito daw. Pero sa tingin ko, malakas din naman ng pakiramdam nila sa white lady kung may makita silang puting puting naka-t-shirt. Hindi siya naka-t-shirt. Nakasando? Hindi. Nakapagkasal. Naka parang Tria Deborah. Oo. Ayan. At ngayon mga kamaster, itong episode na to ay pipilitin natin, hanapin yung pinaka-legendary na White Lady of Balete Drive. So samahan nyo kami, let's go, tara. Tara, let's go. Let's go. Okay, so ang oras ngayon ay hindi 12 o'clock kundi 9 ng gabi. At syempre, itong lugar na to, pag mga ganitong klaseng oras is, yan, makita nyo, medyo konti lang yung mga dumadaan, diba, Jo Marie? Oo, konti lang yung dumadaan dito, yung mga dumadaan dito, mga kotse. Pero sa tingin ko, maraming mangyayari dito kapabalakan, mga nangyayari dito. So, alam mo ba kung bakit tinawag itong New Manila? Bakit? Kasi nung panahon ng World War II, maraming mga pamilya ang lumipat mula sa Metro Manila. At syempre yung lahat ng mga tahanan nila doon is devastated. Lahat is nasira gawa ng World War II na digmaan pang daigdig nung mga panahon ng mga Hapon. Oh. At syempre yung mga mayayaman na galing sa Manila is lumipat dito sa Quezon City at dito sila nagkaroon ng mga bagong residents. Kaya yung mga taga Manila noon na yung mga may angkan na mayayaman na pamilya sa Manila na lumipat dito ay tinawag nila itong lugar na to na New Manila. Kaya mapapansin nyo, itong lugar na to is punong-puno ng mga mansyon, punong-puno ng mga bahay na alam mo naman talaga na lehitimong mga pamilyang mayayaman. So samahan nyo kami at maglilibot pa tayo sa New Manila. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Let's go! Nakakatakot. Patas ba balahibo mo? Okay, dito pa natin dito mga aswang dito. Ginibutan ako dito. Sobrang na hangit pa lang dito. So yun mga kamaster, no, patuloy pa rin tayong lagalakad dito sa New Manila, sa Balete Drive kung tutuusin. At itong parte ng Balete Drive, itong lugar na to ang isa sa mga nakakatakot at pinakatahimik na lugar dito. Mga tahimik dito ng mga lugar dito, nakapatay pa yung mga ilaw at mga building dito, pati mga pitana nila. Okay. Susubukan ngayon natin na para makahanap ng aura sa pamamagitan ni Jo Marie. Okay? Si Jo Marie ay isa sa mga medium natin na nakakaramdam. Hindi siya nakakakita kundi nakakaramdam kung dito ba ay mayroong aura na pumapaligid. So ito, exclusive to dito sa vlog na to, nakasama si Jo Marie. At Jo Marie, kailangan mo ng matinding orasyon dito, matagal no? Matagal. Okay, so Jo Marie, ito ang pagkakataon mo para pakiramdaman mo kung ito ba ang lugar na to ay mayroong aura. Let's go. So ngayon, Jo Marie, ano yung isa sa mga natuklasan mo dito sa Balete Drive? Nandito siya, pero tumitingin siya sa bitana. Pero lagi siya tumitingin sa bitana, sumisilip. Dito? Yung mismong White Lady of Balete Drive, lagi lang sumisilip? Oo, lagi siya sumisilip. So ibig pero naramdaman ko siya, maangat yung balahibo ko.
Sabihin, may aura talaga nandito. Wala siya dito, wala siya sa kalye. Wala. Pero, Nasa isa sa mga bahay dito. oo, nasa bahay lang. Nakasilip lang. Nakasilip lang. Yun mga kamaster, no? So, isa sa mga alam natin na kwentong bayan tungkol sa White Lady of Balete Drive is nasa kalsada siya, pumapara sa mga taxi. Pero ayon kay Jomari, pinaka-updated ngayon to ay nasa tahanan. Nasa taanan lang siya dito. Pero sa tingin ko, nasa paligid na siya. Nasa paligid lang. Dito Nasa lang. paligid wala. lang. Maaari mo bang mahanap kung saan yung eksaktong bahay na yun? Oo, ituturo ko. Sige. At ngayon mga kamaster, pupuntahan natin yung mismong bahay na yun kung saan daw sumisilip yung White Lady of Balete Drive. At tignan natin kung meron tayong makuhanan doon. Okay, let's go, tara. Tara. Ikaw ba, tuwing dumadaan ka dito, nagpapawis ka, bigla ka bang may naramdaman na kakaiba or ano? Oo naman, lalo pag madilim, sabay dahil puno, biglang lumalamig yung yung hangin, tapos kinikilabutan ho ako, tumataas yung mga balahibo ko. Yung saka yung lamig niya, parang kakaiba yung lamig niya, no? Oo, parang natatay ka. Ang pangalan mo pala, kuya? Michael. Michael, ikaw ba, naniniwala ka ba kapag napag-uusapan yung mga kababalaghan dito? Medyo, pero hindi pa ako nakakita kasi ng White Lady. Sana makita ko para maniwala na ako. Oo, marami. Lalo sa balita pag nanonood ako, marami. Lalo nga pag mga taxi driver. Lalo sa dadaan sila dito. Tapos pagtingin nila sa salamin nila sa likod, may pasahero sila bigla. Ayun, dadasal na lang sila. Sige, bali ngayon, saan pupunta ngayon? Pauwi ka na ba? Diyan lang sa kabilang kanto. Tapos sige. ikot-ikot lang, papawis. Sige, salamat Kuya Michael sa iyong oras at sa Salamat po, ating kuya. pagsama sa vlog. Salamat po. Thank you. So Jo Marie, at yung kaninang sinasabi mo na bahay, saan pala yun makikita? Dito ba sa parting to? Dito na yun siguro. Dito na yun. Dito na yun. Ayun, guys. Okay to, mga kamaster, no, napaka-exclusive ito na mahanap na natin malapit na dito yung sinasabi nilang White Lady of Balete Drive. So huwag tayong masyadong maingay kasi siyempre ito ay residential place at baka may mga may istorbo, no. So Jo Marie, ano bang nararamdaman mo ito? Ano bang aura nararamdaman mo? Medyo malakas pa rin. Malakas pa rin ang pakiramdam. So dito Sa paligid. Nandiyan lang yan. So parte doon yung yung pwedeng may magpakitang White Lady. Oo, pwede rin siguro. Sige, camera, tutok mo yung lugar na yon. Medyo yan yung lugar na nakakatakot. At pakiramdam, ito kasi yung pinakamalakas na aura, mga kamaster, no? Oo. Ito talaga yung pinakagrabe na parang pakiramdam na mabigat. Diba? Oo, parang nagbabago yung aura mo. Kasi tumataas yung balibo. Ito na yun talaga. Sobrang lakas ng aura. Itong Balete Drive sa New Manila is talagang napakadaming elemento, hindi lang White Lady. Kasi ayon sa medium natin na si Jo Marie, hindi lang multo. Hindi lang multo dito kasi maraming nilalang dito na nirahan dito. Tulad ng Katulad na tikbalang, tikbalang. o ikanto, manikto. Pag kayo pumunta dito sa New Manila, talagang walang kahangin-hangin, mga kamaster, no? Walang kahangin-hangin pero napakalamig. Oo, yan pakalamig. Ibig sabihin nun, magandang tumira dito, di na kailangan ng aircon. White Lady. Siguro ito na yung, kung mapapansin nyo dito, ito na yung isa sa mga matataas na pader sa New Manila. Napakataas ng pader ito, no? Taas ng pader na to. At sa taas na to, di ko alam kung anong meron dito, pero siguro haunted house, no? Ito mga master, no, ang theory ko lang dito, no, kaya siguro nagawa yung White Lady of Balete Drive is dahil na rin sa mga taxi driver. Kasi alam naman natin yung mga taxi driver, lagi mga choosy kung saan dadaan, kung saan pupunta, kung saan yung mga shortcut. Siguro itong lugar na to, mga kamaster, kung hindi nyo lang naitatanong, mula noon hanggang ngayon, ay ito ay isang accident prone. Sabihin, maraming aksidenteng nangyari dito. Siguro sa isang taon, 12 na aksidente. Yun ang na-research ko, ha.
Kasi alam mo ba kung bakit? Kasi wala siyang stoplight, saka lahat yan puro intersection, mga kamaster. Kung pupunta kayo dito sa New Manila, puro intersection. So kung wala magbibigayan, laging magbabanggahan. So malamang isa yun sa mga iniiwasan ng mga taxi driver na makaiwas sa aksidente. Aksidente tsaka disgrasya, kapapakan. Kaya yun ang gumawa sila ng kwento. In my theory, sa theory ko lang, gumawa sila ng kwento na para maiwasan na itong lugar na to na pardaanan. Kasi sa kanila galing din yung yung kwento na yun, 'di ba? Yon, what's up mga master? At natapos na ang ating journey ngayon sa Balete Drive. Ano masabi mo sa paglalakbay natin sa Balete Drive? Na-enjoy naman ako sa aking paglalakbay natin na tungkol sa mga nilalang natin sa Balete. Okay. At tama-tama dito sa E. Rodriguez, malapit din sa Balete Drive, is may malapit na 7-Eleven. Bumili na kami ng drinks namin dahil sa kakalakad namin. Wala kami nakitang white lady doon. Pero nakaramdam kami ng, syempre, mystery, kakaibang lugar na yon. Kahit siguro subukan yung puntahan yung Balete Drive kung mayroon kayong oras, lalo na at malapit na yung Halloween. So yun, doon na nagtatapos ang ating vlog for today. Kapag gusto nyo ng ganitong klaseng content is please subscribe and like sa aming channel. At marami pa tayong pag-uusapan na mga adventure and then mga podcast and topic kasama si Jomari. Ako nga pala si Jomari, yan. Yan. So, paalam ulit. Ako lang si Bord Portea. Ako nga si Jomari. And see you sa masusunod na adventure. Bye-bye!